Last August, the group, the Satanic Temple, unveiled this statue of Baphomet outside the state capitol. Ang nakita ninyo mga kapatid, yun ang literal na larawan ni Baphomet sa Satanic Church. Bakit pinakita ko sa inyo ang larawan na ito? Last August, the group, the Satanic Temple, unveiled this statue of Baphomet outside the state capitol. So, ang Satanic Church, meron silang imahe. Ang tawag ay ang demonyong si Baphomet. Pero, napansin nyo ba mga kapatid, na may mga anti-Catholic gaya ng Sabadista, Iglesia ni Cristo, Muslim, na winasak ang imahe? Hindi. Wala kayong makita na ang imahe ni Baphomet winasak ng Muslim, ng Iglesia ni Cristo, sinunog ng Seventh-day Adventist, maliban lang sa sagradong palatandaan nating mga Katoliko. Tulad nito, isang Muslim. يلا يلا بإذن الله سبحانه وتعالى لن يعبد في أرض الشام سوى الله ولن يقم إلا حكم الله ولن يعبد الجبت والطاغوت في أرض الشام بعد هذه الأيام بإذن الله سبحانه وتعالى. لا نرضى بغير الله ودين الله وسنة نبي محمد بن عبد الله. Grabe, pastangan nila ang simbolo ng ating pananampalataya. No? Pero di nila kayang gawin ito sa satanic na imahe tulad sa ginawa ng Seventh-day Adventist. Karon bro, Eugene, makita. Yan, sa tawa pa lang, makilala nyo na. Karon bro, Eugene, makita nila kung unsa niya ang mahitabuan ni. Nga, nagingon ang Ginoo nga sunugon. Oh, sunugon ha. Oh. Sunugon. Inom sa kong tubig, Brother Eugene. Ito ay Seventh-day Adventist mga kapatid. Yan. Oh, ako lang isut. Grabe talaga ang paglapastangan nila sa mga sagradong imahe. Pero sa larawan ng Satanic Church na nakita ninyo tulad sa imahe ni Baphomet. Bakit kaya? Di kayang wasakin ng mga anti-Catholic maliban lang sa mga imahe na nagpaalala sa banal nating pananampalataya. Ating tatalakayin ito dahil tayo din binanatan kahit sa Iglesia ni Manalo. Mga aklat nating mga Katoliko ang pinagputol-putol. Pero napansin nyo ba, binanatan nila ang Satanic Church? Narinig nyo ba, binanatan nila ang Islam? Sa Iglesia ni Cristo, wala kayong marinig dyan. Maliban lang sa simbahang Katoliko. Ito ang nagpaalala sa inyo na palatandaan na ang simbahang Katoliko ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil kahit ang Satanic Church, Katoliko din ang binanatan. Kaya bakit nagiging kaisa sila sa Satanic Church ni Anton LaVey? Isip-isip na kayo. Samahan niyo. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talimong, muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At ako ang inatasan sa punto por punto, tatalakayin natin ito mga kapatid. No, itong grabing paglapastangan nila sa ating pananampalataya, di mo talaga kayang tingnan ang ginawa nila. Pero grabe, sa iba't ibang mga sulpot. Ito lang ang kaya nila. No? Narinig nyo ba kahit ang
Iglesia Pilipina Independente na parang magkatulad, magkamukha kung tingnan sa simbahang Katoliko. May mga larawan sila, may pare. Pero narinig nyo ba? Binanatan ba yan ng Iglesia ni Cristo, ng Muslim, ng Seventh-day Adventist? Hindi. Katoliko ang kanilang sentro. At may iba pang sikta, natatag dyan sa Pampanga, na parang Katoliko. Kung tingnan, pero di nyo narinig na may mga ministro sa Iglesia ni Cristo na binanatan ang aral natin. Pero bago dyan, mga kapatid, binanatan yung aral nila. Bago dyan, inanyayahan natin, huwag kalimutan, binantulong sa ating channel na mag-subscribe, i-like ninyo mga kapatid, mag-subscribe sa mga bago pa lang, at pindutin ang bell button, mag-comment at i-share. So, ano kaya sa palagay ninyo? Bakit itong mga anti-Katoliko mula sa Islam, Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist, nagkaisa laban sa simbahang Katoliko? Ngunit sa Satanic Church na meron silang imahe na Baphomet, wala kayong marinig? Di talaga ninyo marinig na binanatan ng mga anti-Katoliko itong imahe ni Baphomet at winasak nila. So, antabayanan ninyo, ito ang ating tatalakayin mga kapatid. At welcome muna natin ang mga pumasok sa pagkakataong ito. No? Antabayanan niyo, yan ang ating apaksa ngayon sa punto. Por punto. O si Papa Enoch first, watching from Davao. Si Juanito Alunan, si kapatid na Shadow Kun, si Iron, hello, bro, kapag ba mangungumpisal tulad ng kalaswaan ay kailangan talagang detalyado kung nung nangumpisal ako sa pari, di na niya ko pinaisa-isa. Sabi niya, humarap daw ako sa confess. Okay. So, una, pwede namang sabihin kung kailan ka nagsimula, lalo na kung addiction ng addiction of lust. So, ilang taon na yan, pwedeng ganyan. No? Di isa-isahin na, pero kailan nagsimula? Okay. Si kapatid na Shadow Kun, sabi niya, kakampi nila si Baphomet, si Adelphin Rabago, Salvador Asis, si Papa Enoch, Noto Marco, grabe Marco Bita talaga, si Rosel Borlat. Good evening, Bro Wendell. Watching from Quezon City. Protect us all Catholic. Si Emily Suarez. Good evening. Si Mildred Kalibho dyan sa Malay-Balay Bukidnon. Si Crusader. Good evening, Bro Wendell. Solid 87 Bunyog. Pagkakaisa party list kami. Kahit binigyan ng vote buying pa sila ng 50 trillion sa amin. Crusader, samahan mo ang mga makasalanan na movie, Bro Wendell, okay. Samahan ng mga makasalanang movie. Si Warren Pamuhot, good evening bro. Si Mary Manato, dyan sa Macau. Si Virginia Edo Loberio. Okay. Ipabot ko, maraming salamat
nila ni kapatid na Ginny Mauricio. No, maraming salamat kapatid, at ni Sis Rosa Leopoldo Reyes, no, sa suporta. Okay, sandali. Okay. Sis Ginny Mauricio at of course, si kapatid na Apolinar. Ingat kayo dyan. Maraming salamat po. Okay. Si kapatid, it's me, Davi, from Liti. Okay. Elda Basar sa Davao City. Virginia Edol Lebrio sa Toledo City. Okay, wala po. So, antabayanan ninyo, yon ang paksa natin, pero pasok muna tayo sa punto por punto dahil ako ang magtalakay ngayon, mga kapatid. So, mag-isip-isip na kayo, lalo na sa mga nadala nitong siktang tatag lamang ng tao na napaka-antay-katoliko, na binasag yung mga sagradong imahe na paalala sa ating pananampalataya. Ngunit, alam niyo naman, kumakalat ang larawan ni Baphomet sa Satanic Church, pero di niyo mapansin na may ministro, na may mga pastor na winasak nila gaya sa ginawa nila sa imahe ng simbahang Katoliko. Okay? So, pasok muna tayo sa punto por punto. Abangan ninyo. So, ngayon po, dumako na po tayo sa ating ebanghelyo ngayong araw ng Martes. Ito po yung ay kay San Juan, chapter 6, verse 30 to 35. Pagnilayan po natin, makinig ang may pandinig. Noong araw na yun, sabi ng mga Hudyo, sabi ng mga tao kay Jesus, ano pong kababalaghan ang may papakita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit. Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus. Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kaming lagi ng pagkain iyon. Ako ang pagkain nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Kundi pag ninilay lamang po na ating ebanghelyo, no? The word for the day, word of the day po ngayon is miracle, no? Pag sinabi mo kasi miracle sa Tagalog yun, marami siyang synonyms na katumbas. Ito ay milagro or himala, at pwede rin po, pag tingnan nyo sa Webster yan, pwede siya maging kababalaghan, or also at the same time mystery, no? So miracle, pwede siya naging wonders. Ano ba pag sinabi miracle is the kumbaga beyond the normal, no? Hindi siya normal. Milagro, kababalaghan, hindi siya normal, no? So, alam po marami na sa inyo naka-experience doon sa pamamagitan ng mga sacramental. Naalala ko po yun. Experience ko lang, isa-summarize ko lang para di no, bago dito sa pamaikling natin ng ebanghelyo. 2 years ago, hindi ako nagkamali, 2 years ago sa trabaho namin, sabi ko nga, dito na-testify ko na dati, pero ulitin ko lang sa mga hindi nakapakinig noon.
That was 2 years ago. Nangyari po yun sa akin mismo. Dito na tayo sa punto por punto. Sa trabaho ko, no? So, dahil matangkad ako mismo, taga-bedmake ako, nag-aayos ako ng mga bed sa hotel. So, pag kasi nag-aayos ka ng bed, mababa yun, matangkad ako, no? So, kailangan ko lumuhod. Ano nangyari sa kakaluhod ko, how many months, bago pa lang ako, hindi ko pa alam diskartehan eh. So, dahil bago lang ako sa trabaho po noon, namaga yung tuhod ko. So sa sobrang sakit niya at namaga, medyo ang hirap talaga ko lumakad, lalo na po yung yung pagbaba sa hagdan. Naghahagdan pa naman kami sa dun sa pagakyat sa pagpasok dahil hindi kami pwede dun sa lobby no ng hotel. So nangyari no, naghahagdan kami no, talagang mahirap. Maya bumukol na no. Nung bumukol po siya, pina-check up na namin. Nung pina-check up namin, sabi ng hapon mismo, mga eksperto rito, tubig. Sabi niya, tinanggal ngayon yung tubig po. So nung tinanggal yung tubig na yan, dami ang ng tubig pinakita pa sa akin. So gumaan siya ng konti, pero later on sabi ng doktor, babalik pala yun. So sabi ko, baka mukhang okay naman. Mga ilang weeks po, alam mo po, totoo, bumalik na naman. So, lumobo na naman po. Makita parang bukol siya. Ngayon pala tubig uli yun. Maya-maya, ayun na, no? Uli. Pinatanggal uli. Gastos na naman yun. Tapos masakit pa sa tuhod yun. Kasi ang may sakit, hindi lang magastos eh, no? Yung masakit din. Yun ang kaya ako, umiiwas nga ako sa sakit hanggat maaari. Diyan ako careful kasi hindi lang yung magastos siya, masakit pa at hindi ka pa makapagtrabaho. Although ito talaga nakapagtrabaho naman. Alam niyo po, sinabihan talaga ng doktor, wala nang pag-asa yan. Ayun po, mga hapon na yun, may eksperto na yun. Wala nang pag-asa yan. So sabi ko sa isip-isip ko, hindi ko pa sinubukan po yung Holy and Exercise Oil natin dito. No? So ngayon, ang ginawa ko po, ang tinry ko ho ngayon yun, yung Holy and Exercise Oil. So nung pinahid ko po yun, maniwala po kahit hindi, no, yung Holy and Exercise Oil natin, yung na yun, no? So pahid lang ng pahid gabi-gabi. Alam niyo po, how many days, napansin ko, hindi na hindi na siya umabot ng 2 to 3 months yun eh. Namamaga, doktor siya, palis ang yung tubig. Kaya hanggang po ngayon, 2 years na nun, no? Hanggang ngayon po, hindi na siya namaga. Hindi na tinubig, hindi na sumakit. Miracle, di po ba? It's a miracle. And, totoo ba yon? Of course. Dito sa Ebanghelyo, pansinin niyo po. Dito sa Ebanghelyo natin, ang sabi ng mga sa kanya, ano pong kababalaghan ang may papakita ninyo? So dito, pansinin niyo, ano pong kababalaghan? Actually, hindi exactly yung kababalaghan na okay, bigyan mo ko na may sakit, ipapakita ko sa'yo, pagagaling ko in an instant. Or magdala kayo ng patay, bubuhayin ko. Actually, hindi po yun. Although isa yun sa kababalaghan na pwede nilang gusto nila makita, ay binanggit nila rito tungkol sa mana noon, yung pagkain. Doon sa Old Testament, yung nagmula sa langit yung mga pagkain, no, nung kay Moises, yung panahon nila. At alam nila yun, yung nangyari yun. Dito, ang malamang dito, gusto nilang ganun din ang gawin ni Jesus. Kumbaga, para magpaulan siya ng pagkain, no? Galing sa langit. Yun ang gusto nila makita. Para maniwala kami, sabi nila, ayan na naman po tayo. Pero anong sabi ni Jesus? Pansinin niyo po. Hindi siya nag-focus dun sa tinatawag na milagro at pantemporary. Yung miracle na yun, yung kababalaghan na yun, alam ng Diyos kasi, alam ni Jesus, kaya niya magpadala ng pagkain galing sa langit? Of course, yes. Pero hindi siya nag-focus sa sagot doon dahil gumawa na siya ng maraming miracle. Dito, paglalalimin mo, saan po siya nag-focus? Sa milagro, sa kababalaghan, o sa misteryo na pangwalang hanggan. Amen? Intindihan po natin. Nagsabi na siya rito, yung milagro na gusto nila, ito na, anak ng Diyos bumaba na. At siya na
yung pagkain nagbibigay buhay. Siya na yun. In other words, pansinin nyo, hindi na siya nag-focus dun sa, okay, bigyan niyo ako ng ano, ngayon, pagagaling ko yan. Kasi alam niya, kapag doon, kapag ako pagdala ng pagkain sa inyo, later on, magugutom din ang tao. Tama, no? Ganon din ako, ganon din tayo. Kahit sabihin mo magmilagro ang mga holy and exercise all, babalik din yan. Kung ikaw magkakasala pa rin, gagawin mo uli yung mga dati mong gawain, babalik yung sakit mo. So temporary lahat yan. Ano sabi niya rito? Ito ang misteryo na pangwalang hanggan. Ano sabi niya sa bandang huli? Ang sabi niya rito, ako ang pagkain nagbibigay buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. So yun ang ginawa niya, yun ang sinabi niya, hanggang ngayon po, nangyayari pa rin yun. Saan? Sa pamamagitan ng banal na Eucharistia sa misa. Siya na po ngayon yung pagkain na yun, na nagbibigay buhay. Ito'y magpakailanman. Kaya paalala sa atin lahat, hindi mahalaga, yes, secondary lang yun, yung mga milagro natin from holy and exercise water, holy and exercise oil, lahat po yan. Lahat ng milagro nakikita natin, these are just temporary. Pwedeng bumalik yan kapag nagkasakit ka, pwede kang magkasakit uli, pwede kang magutom uli. Pero, ano yung pang walang hanggan na gusto niya? Ang gusto ni Jesus, yung walang hanggang paggutom, walang hanggan na hindi na mauuhaw, yun ay siya at ang katawan at dugo niya sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. So paalala po sa atin lahat, secondary lang yun, focus tayo saan? Focus tayo sa banal na Eucharistia, focus tayo kay Jesus sa salita niya, at yung banal na communion na yun na tinatanggap natin na siya mismo, katawan at dugo niya. Yun ang pinaka-importanting milagro na pwedeng natin tanggapin galing sa itaas. At kapag tuloy-tuloy po ang buhay natin, pagtanggap ng banal na communion, pagtanggap ng banal na Eucharistia, at pagsunod sa kalooban niya, hindi na daw tayo magugutom at hindi na tayo mauuhaw magpakailanman. Amen. Yun lang po, naway gabayin tayo ng banal na Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando. And God bless sa ating magtatapik ngayon, si Brother Wendell Talibong. Bro Jando. Okay, at tingnan kung nandiyan na ba si Brother Wendell sa Zoom natin. Wait lang ha, silipin ko muna. Nandiyan na ba si Brother Wendell? Okay, nandiyan si Brother Wendell. So, mo na ibigay kay Brother Wendell sa kanyang greetings. Okay, Brother Wendell, good evening sa iyo, Brother Wendell. Hello, Brother Wendell. Good evening, Bro Jando. Good evening sa lahat nating mga kapatid na sumasabaybay ngayon. Okay, so akin ang ibigay sa iyo, Brother Wendell, para sa iyong topic ngayong gabi. Okay, so sa pagkakataong ito mga kapatid, tatalakayin po natin at sasagutin ang mga tuligsa sa mga anti-Catholic. Anti-Catholic na ang Katoliko ang palaging binanatan. Kung mapansin ninyo mga mahal na kapatid, pakita ko sa inyo, may imahe ni Baphomet ang Satanic Church. Ito. Last August, the group, the Satanic Temple, unveiled this statue of Baphomet outside the state capitol. So, iyon ang imahe ni Baphomet. Pero napansin nyo ba? Walang pastor, ministro, o kahit mga evangelist ng Seventh-day Adventist na umaatake at winawasak at sinusunog yung imahe ni Baphomet. Ngunit, kung ang Satanic Church, sila'y nagwawasak din ng mga sagradong imahe ng simbahang Katoliko,
ang Seventh-day Adventist, sila, sinunog nila ang yung mga kasama nila, ang larawan ng Mahal na Birhen Maria. Karon bro, Eugene, makita nila kung unsa niya ang mahitabuan ni. Nga nagingon ang Ginoo nga sunugon. Oh, sunugon ha. Oh. Sunugon. Inom sa kong tubig, Brother Eugene. Ito ay Seventh-day Adventist, mga kapatid, kung saan ang imahe ng Mahal na Birhen Maria ay binuhusan ng gasolina. Napinaghan, Brother Eugene. And then, sinunog talaga ito sa kanyang life. No? Yan. Oh, ako lang Imahe ng Mahal na Birhen Maria, sinunog. Muslim naman, winasak ang imahen. يلا يلا بإذن الله سبحانه وتعالى لن يعبد في أرض الشام سوى الله ولن يقم إلا حكم الله ولن يعبد الجبت والطاغوت في أرض الشام بعد هذه الأيام بإذن الله سبحانه وتعالى. لا نرضى بغير الله ودين الله وسنة نبي محمد بن عبد الله. Grabe talaga ang paglapastangan nila sa larawan ng na sumisimbolo sa ating pananampalataya. Pero di nyo ba nasubukang itanong, bakit Last itong August, the satanic group, the na Satanic imahe Temple, unveiled ay this di statue kaya of nilang Baphomet outside the state lapastangan? capitol. Bakit kaya? Dahil ba nagkakaisa sila laban sa simbahang Katoliko? Kung pakinggan natin ang mga ministro ng Iglesia ni Manalo, Katoliko ang palaging binanatan. Munting aklat Katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Yan. Ito na ang kadalasan na ginagamit nila sa pagtuligsa laban sa ating pananampalataya. Yung mga aklat Katoliko, pinutol-putol nila, pero yung Satanic Church, na grabe talaga ang kanilang mga ginagawa. Di nyo marinig, mga kapatid, na may mga pastor, evangelist at ministro ni Felix Manalo na tinutulig sa yung mga imahe o larawan ng Satanic Church. Kundi Katoliko talaga ang focus nila gamit ang mga aklat Katoliko. Yan. Itong aklat na ito ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Paboritong-paborito talaga ito sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, mga kapatid. Pero, napansin din niyo, Katoliko talaga ang kanilang banat. Ngunit, sasagutin natin, noon pa man, naka-uniform na yang atake nila, banat, gamit ang mga aklat Katoliko. No? So, pananampalataya ng ating mga ninuno. Pero paano nila minadjik? Alam nyo ba? Tungkol sa kinagisnan na paniniwala ng mga kababayan natin, lalo na nga ng mga Katoliko, tungkol sa kanilang ginagawang mga pagsamba sa mga larawan. Mga kaibigan, ipinagpapauna po namin sa inyo, mga televiewers, mga nakikinig, na minsan pa, hindi po namin layunin na saktan ng damdamin po ng sinuman. Ginagawa natin to hindi para magalit sila sa atin, kundi maihayag natin, kapatid na Victor, ang mga katotohanan ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Okay. Wala naman tayong problema sa mga katotohanan na nakasulat sa Biblia. Ang problema lang kung ang interpretasyon nila tama ba. Halimbawa, yung pagsunog at pagwasak
sa mga imahe. Meron talagang nakasulat sa Biblia, halimbawa sa Levitico Kapitulo 26, versikulo 30, wawasakin ko ang inyong mga altar sa burol at ang altar na sunugan ng insenso. Itatakwil ko kayo at itatambak ang inyong mga bangkay sa ibabaw ng inyong mga Diyos-Diyosan. Kaya, kung ito ang batayan dahil winasak hindi lang ng mga pastor, kundi sa mga ngaral ng Islam, ang imahe na Mahal na Birhen Maria. Ang tanong, ang Mahal na Birhen Maria ba na larawan ay Diyos-Diyosan? Dahil nabasang wawasakin at meron pang susunugin ang mga Diyos-Diyosan. Kung idagdag nila ang talata na Levitico Kapitulo 7, versikulo 5, mga kapatid. Kaya nakita ninyo na sinunog talaga dahil may nakasulat. Ito, nakasulat. Kaya nga, gibain ninyo ang kanilang mga altar. Pagputol-putulin ang kanilang mga sinasambang haligi. Durugin ang mga imahe ng kanilang Diyos-Diyosang si Asera at sunugin ang mga Diyos-Diyosan. Kaya dahil nabasa nila yan, ang akala nila lahat na mga larawan ay Diyos-Diyosan. Lahat na mga larawan ay dapat wasakin at sunugin. Batay lang sa nabasa nitong mga wala namang sariling Biblia, namimili at nakibasa lang, nabasa ang Levitico Kapitulo 26, versikulo 30, Deuteronomio Kapitulo 5, Kapitulo 7, versikulo 5. So ito ang dahilan na maraming mga pastor, mga kapatid, na kung tingnan natin ang Isaias Kapitulo 56, 11, mga pastor, na asong matakaw daw, ang ginagawa nila ay winawasak at sinusunog nila ang mga sagradong imahe ng simbahang Katoliko kahit na sa mga ustads ng Islam. Bakit mali ang unawa ng mga ngaral na ito na walang sariling Biblia, namimili lang ng Biblia, nakibasa lang ng Biblia? Una, napakalinaw po mga kapatid na ang ipagiba ng Diyos na mga larawan ay larawan o imahen ng mga Diyos-Diyosan. At sa Bible, nung pinasunog at pinawasak ng Diyos ang mga imahen ng mga Diyos-Diyosan, yung mga monumento ng mga Diyos-Diyosan, alam nyo ba, may monumento na hindi pinagiba ng Diyos. Ano yon? Ikalawang Hari, Kapitulo 23, versikulo 15-18, ang dating Biblia. Bukod dito'y ang dambana na nasa Bethel at ang mataas na dako na ginawa ni Jeroboam na anak ni Nabath na nakapagkasala sa Israel. Sa makatuwid, bagay, ang dambanang yaon at ang mataas na dako ay kaniyang ipinabagsak at kaniyang sinunog ang mataas na dako at dinurog at sinunog ang mga asira. At pagpihit ni Josias ay kaniyang natanawan ang mga libingan na nasa bundok. At siya'y nagsugo at kinuha ang mga buto sa mga libingan at sinunog ang dambana at dinumihan. Ayon sa salita ng Panginoon na kanya na itinanyag ng lalaki ng Diyos. At na siyang nagtanyag ng mga bagay na ito. At alam nyo ba, kung ating ituloy ang pagbasa mga kapatid,
Ano ang nakasulat sa 17:18? Ito po ang nakasulat sa 17:18. Nang magkagayoy, kaniyang sinabi, anong monumento yaong aking nakita? At isinaysay ng mga lalaki ng bayan sa kaniya. Yaoy libingan ng lalaki ng Diyos na nangagaling sa Huda. At itinanyag ang mga bagay na ito na iyong ginawa laban sa dambana sa Bitil. Sa 18, at kanyang sinabi, bayaan ninyo, huwag galawin ng sinuman ang mga buto niya, na gayoy binayaan nila ang mga buto niya, na kasama ang mga buto ng mga propeta na nanggaling sa Samaria. So makita ninyo dito sa Biblia, mga kapatid, na hindi pala lahat na mga larawan ang ipinagbabawal ng Diyos. Ang ipinagbabawal, malinaw, Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5, yon ay tinatawag na Diyos-Diyusan. Pero ano po ba yung ore na Diyos-Diyusan kung sisilipin natin ang The Living Bible? Malinaw po ang nakasulat sa The Living Bible sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. You may worship no other God than me. You shall not make yourselves any idols. Ano na imahe? No images of animals, birds, or fish. You must never bow or worship it in any way. For I, the Lord your God, am very possessive. I will not share your affection with any other God. So, yun pala ang ore na mga Diyos-Diyosan ang ipinagbabawal ng Diyos, mga kapatid. Pero, hindi ligid sa atin ang isang mga pangguguyo ng mga ministro ni Felix Manalo gamit itong aklat ni Cardinal James Gibbons, ang pananampalataya ng ating mga ninuno. Paano nila ito ginamit? Para maloko ang mga inosente. Ginamit nila ito na propaganda laban sa simbahang Katoliko. Bakit? Anong pahina ang ginagamit nila? Pahina 200. Pakinggan natin ang mga ministro. Gaman may mga iba po tayong mga kababayan na inaamin o tinatanggap na sa kanilang relihiyon ay itinataguyod po ang pagsamba sa mga larawan. Subalit, meron pa rin pong iba na itinatanggi ito at ang madalas po nilang sinasabi, kapatid na Edgar, yung kanila raw na iniuukol sa mga larawan ay hindi pagsamba, kundi yun daw ay paggalang lang dun sa may larawan. Yun ang tinatawag nilang veneration daw. Kaya hindi maiwasan talakay, mga kaibigan, at basahin po namin sa mga aklat mismo ng Iglesia Katolika para, kasi baka paratahan tayo, kapatid na Victor, na ito ang kanilang paninindigan, ito po ang paniniwala ng Iglesia Katolika tungkol sa kanilang mga gawain. Itanong natin, So pansinin ninyo kung paano talaga niloko ang mga inosente nitong ministro ni Manalo. Turo daw ng simbahang Katoliko ayon sa aklat na ito na sambahin ang mga larawan. Anong binasa? ilang cardinal mismo, meron ba, kapatid na Victor, o walang iniukol na pagsamba sa mga larawan sa loob ng Iglesia Katolika? Gaya nga po ng binanggit ninyong aklat po nila ang babasahin natin. Ito po ay The Faith of Our Fathers. Ang sumulat po nito isang kardinal na si James Gibbons. Kinagalog ito ni Rufino Alejandro. Sa pahina 200, ganito ang sinasabi sa kanilang aklat. Sa ganitong kahulugan, sa pagkakilala ko, bumabanggit ang mga manunulat na eskolastiko, hinggil sa gayon ding pagsambang, iniuukol sa mga larawan ni Kristo, na parang kay Kristong Panginoon natin na rin, sapagkat ang gawang kung tawagin ay pagsamba sa isang larawan ay tunay na pagsamba kay Kristo na rin sa pamamagitan ng pagyukod sa harap ng larawan na parang sa harap ni Kristo na rin. Inaamin po ng kardinal ng Iglesia Katolika na sa kanila ay merong gawang kung tawagin ay pagsamba sa larawan. Imagine mga kapatid, nakasuot pa ng Amerikana ito mga ministro,
Pagkatapos sinasabing, inaamin talaga ng kardinal na may pagsamba sa larawan. Pero ano po ba ang mabasa pahina 200? Basahin natin, pakita natin mga kapatid. Meron silang iniwasan dito. Ito ang binasa nila sa naturang pahina. No? Sa ganitong kahulugan, sa pagkakaalam ko, bumabanggit ang mga manunulat na eskolastiko hinggil sa gayunding pagsambang, inuukol sa mga larawan ni Kristo na parang kay Kristong Panginoon na rin, sapagkat ang gawang kung tawagin ay pagsamba sa isang larawan na parang sa harap ni Kristo na rin, na parang ang siya'y kaharap at naangat ang ating isip sa pagbulay-bulay sa Kanya. Yun ang mabasa natin mga kapatid. So, kung mapansin ninyo, sa mga Pasugo Magazine at kahit sa kanilang television, makita ninyo na talagang sinabi nila, inaamin ng kardinal. Pero, gaya sa nakagawian na ng mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid, sanay sila sa pagpakalat ng fake news. Sanay sila sa pagpakalat ng kasinungalingan. No? Ipinalagay nila na ang salitang nabanggit at binasa nila ay salita mismo ni James Cardinal Gibbons. Yan ang dapat ninyong pansinin at mag-ingat talaga kayo mga kapatid. Dahil hinablot nila labas sa konteksto talaga sa naturang aklat. Kaya nagtaka tayo. Ganon ba talaga kababa ang kanilang pag-unawa sa binasa nila mga kapatid? O pinag-aralan talaga nila para ganon ang resulta sa kanilang pagbasa? Dahil ang mga salitang nabanggit mismo na binasa nila mga kapatid, alam niyo ba, hindi yan pahayag ni James Cardinal Gibbons. Kotisyon yan ni Cardinal Gibbons galing sa protestanteng theologo. Kotisyon yan ni Cardinal Gibbons. Ang ginawa ng mga ministro, pinagputol-putol nila at pinalabas nila na opisyal na pahayag ni Cardinal Gibbons. Sa pahina 200, ituloy sa 201 mga kapatid, kung saan hinablot ng mga ministro ni Felix Manalo, hindi nila sinabi na iyon ay quotation ni James Cardinal Gibbons sa protestanteng si Leibniz. So, ibig sabihin, hinalaw lamang ni James Cardinal Gibbons. At ibinibintang ng mga ministro na inaamin daw ni James Cardinal Gibbons na nasa aral na nakasulat sa aklat na ito, nasa aklat na ito, na sinamba ang mga larawan. Pero ano nga ba talaga ang nakasulat na iniwasan ng mga ministro? Ito po mga kapatid, ang nakasulat sa naturang aklat. Pansinin niyo pahina 200. Yung kulay pula, yon ang binasa nila. Yung kulay puti naman, yon ang iniwasan nila. Ito ang mabasa mga mahal na kapatid. Alang-alang sa aking mga mangbabasang protestante, ay akin gayong hahalawin. Ito ang pahayag ni James Cardinal Gibbons. Dito ang kanilang dakilang si Leibniz tungkol sa paggalang na inuukol sa mahal na larawan na sa kanyang Systema Theologicum, pahina 142, ay ganito ang kanyang sinabi. Sa ganitong kahulugan, sa pagkakaalala ko, bumanggit ang mga manunulat na eskolastiko hinggil sa gayong
pagsasambang inuukol sa mga larawan ni Kristo na parang si Kristong Panginoon natin na rin. Sapagkat ang gawang kung tawagin ay pagsamba sa isang larawan na parang sa harap ni Kristo na rin, na para bagang siya'y kaharap at naangat ang ating isip sa pagbubulay-bulay sa Kanya. Ito ang karugtong na iniwasan nila. Mangyari pa, walang matinong tao sa ilalim ng gayong pagkakataon na mag-aakalang manalangin ng ganito. Ibigay mo sa akin, o larawan, ang aking hinihingi. Sa iyo, o marmol, o kahoy, ako ay nagpapasalamat, kundi ikaw, o Panginoon, ay sinasamba ko. Sa iyo'y ako'y nagpapasalamat at umaawit ng buong pagpupuri. Yun ang nakasulat sa aklat, mga kapatid. Pero ang ginawa ng mga ministro ni Felix Manalo, paano nila binasa? Basahin po namin sa mga aklat mismo ng Iglesia Katolika kasi baka paratahan tayo, kapatid na Victor, na ito ang kanilang paninindigan, ito po ang paniniwala ng Iglesia Katolika tungkol sa kanilang mga gawain. Itanong natin, sa kanilang kardinal mismo, meron ba, kapatid na Victor, o walang iniukol na pagsamba sa mga larawan sa loob ng Iglesia Katolika? Gaya nga po ng binanggit ninyong aklat po nila ang babasahin natin. Ito po ay The Faith of Our Fathers. Ang sumulat po nito isang kardinal na si James Gibbons. Tinagalog ito ni Rufino Alejandro. Sa pahina 200, ganito ang sinasabi sa kanilang aklat. Sa ganitong kahulugan, sa pagkakilala ko, bumabanggit ang mga manunulat na eskolastiko, hinggil sa gayon ding pagsambang, iniuukol sa mga larawan ni Kristo, na parang kay Kristong Panginoon natin na rin, sapagkat ang gawang kung tawagin ay pagsamba sa isang larawan, ay tunay na pagsamba kay Kristo na rin, sa pamamagitan ng pagyukod sa harap ng larawan na parang sa harap ni Kristo na rin. Inaamin po ng kardinal ng Iglesia Katolika na sa kanila ay merong gawang kung tawagin ay pagsamba sa larawan. Yun, mga kapatid, no? Napansin ninyo na batay umano sa naturang aklat, inaamin ng kardinal. Pero hindi sinabi ng mga ministro ni Felix Manalo na ang mga salitang kanilang binabasa, ang mga salitang kanilang pinakita, ay sipi lamang ni Cardinal Gibbons mula sa isang teologong protestanteng Lutheran na si Gottfried Leibniz, mga kapatid. At ang mismong, kung nabasa naman natin, tinuloy natin, mismong ang theologyong protestante na si Leibniz, mga kapatid, hindi naniniwala na ang mga Katoliko ay sumamba sa mga larawan o imahe ng mga santo. Kaya nga, sadyang pinutol nila ang konteksto na binasa nila. Ang tuloy-tuloy na pagbasa, mga kapatid, ay nagpapakita na talagang iyon ang konteksto na sinabi ng Protestant na theologian na sinipi lamang. At maliban diyan, ang nagsalin sa aklat na ito may pakiusap. May pakiusap sa mga mambabasa na maging mag-ingat sa pag-unawa at magkaroon ng magandang kalooban. Sa pagkamali ng aklat ni James Cardinal Gibbons, mga kapatid, lumalabas na ang iglesia ni Felix Manalo na mga ministro ay wala talagang unawa at kung meron man, pilit talagang pinipilipit. Ano ba ang nakasulat? Ito, may pakiusap ang
salin dito? Anong pakiusap niya? Ito, pakita ko. Sa pagbasa sa aklat na ito, ay dalawang bagay lamang ang hinihiling na nagsalin sa kaniyang magbabasa. Maingat na pag-unawa, isang magandang kalooban. Ano daw? Maingat na pag-unawa at isang magandang kalooban. Kaya, ang mga ministro ni Felix Manalo ba na gumagamit sa naturang aklat, mga kapatid? Meron bang maingat na paniniwala? At meron bang magandang kalooban? Bakit? Si James Cardinal Gibbons ba mismo ang nangaral na ang larawan ng mga santo dapat sambahin? Ano po ba ang turo ni James Cardinal Gibbons? Pansinin natin kung ano ang kanyang turo, mga kapatid. Ito, ang mabasa, na iniwasan nila, mga mahal na kapatid. So, booking sila talaga dito. Ito ang mabasa. Ang pagkakakilala ng mga pagano sa isang idolo ay parang isang Diyos na may sangkap na pag-iisip at iba pang katangiang taglay ng bathala. Sa gayoy, mga idolatriya sila o mga sumasamba sa larawan. Nalalaman ng mga Katolikong Kristiyano na ang isang mahal na larawan ay walang pag-iisip o kapangyarihang duminig at tumulong sa kanila. Wala silang ibibigay sa mga larawan kundi ang kaukulang galang lamang, alalaong bagay. Ang pagpipitagang inuukol nila sa may larawang nasa langit na sa kanila ring pinatutungkulan doon. Yun ang mabasa sa, kung ituloy natin pagbasa ang aklat na ito, mga kapatid, no? Lalo na kung babasahin natin ang pahina 198, 199, pansinin po ninyo ang pahina. Lalo na sa pahina 199 kung saan binanggit ni James Cardinal Gibbons ang doktrina ng Santa Iglesia Katolika hinggil sa mga larawan batay sa kapulungan ng Trento. At sa pahina naman, sa pahina 198, kung tingnan natin sa pahina 199, sa pananampalataya ng ating mga ninuno, ipinaliwanag dito ni James Cardinal Gibbons, mga kapatid, ang pananampalataya ng Iglesia Katolika kaugnay sa larawan. Ito po, dahil mahilig talaga sila na pinagchap-chap ang mga aklat Katoliko. Ito, mabasa natin. Ang doktrina ng Iglesia Katolika hinggil sa paggamit ng mga mahal na larawan ay maliwanag at buong-buo. Ipinahayag ng kapulungan sa Trento sa mga sumusunod na pangungusap. Ang mga larawan ni Kristo at ang kaniyang inang birhen at ang iba pang mga banal ay kinakailangan at dapat pamalagiin, lalo na sa mga simbahan, at isang kaukulang galang at pagpipitagan ang dapat ibigay sa kanila. Hindi sapagkat sinasampalatayanang nag-aangkin sila ng anumang pagkadiyos o bisa na dahil ng pagpaparangal at paggalang sa kanila, o kaya'y upang sila'y dalanginan, o kaya'y paglagakan sila ng anumang pagtitiwala, gaya ng ginawa noong una ng mga di binyagan na nagsiasa sa mga idolo, kundi sapagkat ang paggalang sa kanila ibinigay ay natutungkol sa may larawan,
Kung kaya't sa pamamagitan ng mga larawang ating hinahagkan at ating pinagpupugayan o niluluhuran, ay sinasamba natin si Kristo at iginagalang ang kaniyang mga banal na kinatawan. So, yun ang opisyal na aral na mabasa natin, mga kapatid. No? Pero, ang mga ministro ni Felix Manalo, minadjik talaga nila ang pagbasa. Pero ulitin natin, ba't hindi nila kaya na banatan ang Satanic Church? Narinig nyo ba na kahit mga ministro ni Felix Manalo, binanatan nila ang Islam? Hindi, Katoliko talaga. Sa lahat ng kanilang pagtitipon, bawat pangangaral at pandoktrina may katumbas na iba't ibang salin ng Biblia at mga aklat Katoliko. Kaya sa matagal na nilang ginagawa ito, atin at paulit-ulit nilang ginagamit na propaganda laban sa simbahang Katoliko, atin itong sasagutin, mga kapatid, dahil ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman.